So guys, good evening. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Said It. For today's video guys, pag-usapan natin itong branded content. And guys, I really appreciate po yung content ni Michael Ausa. Napakagaling niya magpaliwanag regarding dito sa branded content. And i-share ko lang sa inyo no, para at least magkaroon tayo ng awareness. Usually, yung branded content, kapag hindi natin nalaman kung ano nga ba ito at paano ito gamitin, baka magkaroon tayo ng mga restrictions or violations. Panoorin natin ito guys, and don't forget to follow syempre ang ating one of the best emerging content creator ngayon na si Michael Ausa. Okay, so nakafollow na po ako. Ilalagay ko po yung link ng kanyang profile down dyan sa my comment section. Panoorin muna natin ito guys para magkaroon tayo ng idea. Let's go! Branded content tagging. Ito po guys yung inat-uso ngayon dahil last week lang po sa bagong update ni Meta, napakadami pong nagkaroon ng branded content tagging sa monetization tools nila. Ngunit ano nga ba ang branded content at paano nga ba ito gamitin? Watch this guys. Gawa lang tayo ng video sa Reels at itry ang video na ito. Click nyo lang yung tag business partner. Then i-type nyo lang yung brand name. Then click ang tamang company. Then save. At malalaman nyo lang kung may access na kayo sa tagging. Kung sa posting nyo ay may label na ng paid partnership with yung product na ito. Okay guys, i-post ko lang saglit. Na-determine natin na yung isang video or isang short video ay branded content tagging siya kapag may status na paid partnership na nakalagay. Okay? Malinaw. Basta po nakakita ko ng video na nakalagay, hindi suggested ang nakalagay doon ay paid partnership, ito po ay branded content tagging. Okay? So sana malinaw. Basically, kung tingnan mo sila at nagustuhan nila ang content mo, ay pwede ka nilang invite for partnership at pwede ka na pumita ng pera dito. Or pwede rin naman products na ipapadala sa inyo. Depende po yan sa pag-usap ninyo or sa agreement na gagawin ninyo. Yes. At since na nasa monetization tools na po natin yan, wala na pong setup na mangyayari. Pero guys, makinig. Hindi po lahat ay ina-allow ng mga brand na maitag sila. Once na hindi po inalaw ng company na maitag po sila, ay huwag na lang po natin yung post or pagtatag sa kanila. At may mga cases na rin po guys na nagkaroon ng violations dahil sa paulit-ulit na pagtatag sa isang brand name. Yan. At isa pa guys, bago po tayo gumawa ng branded content tagging, ay i-consider po natin yung mga prohibited na content para makaiwas po tayo sa mga violations. Ito po yun. Okay. So, sinabi dito ni Sir Michael na kapag tayo ay eligible na sa branded content tagging, hindi po automatic tag lang tayo ng tag. Okay? So, ito po ay kailangan natin ipa-approve din sa Meta Business Support or branded content tagging monetization. Meron pong way yun para ma-approve nila. Pero guys, I suggest kung kayo po ay bago pa lang or nagsisimula pa lang at bigla kayong na-monetize dito sa branded content tagging at medyo nalilito kayo, I suggest wag mo munang gamitin. Hayaan nyo muna guys. Etong branded content tagging ay pag tayo ay na-accept dito, yung specific video na yung guys, walang ads na mag-a-appear doon. Hindi siya ma-monetize kasi nga po paid partnership 'yon. Hindi pwedeng magkaroon ng ibang ads doon dahil may pinopromote ka or nakipag-usap ka sa isang brand na siya lang ang ipopromote mo. Okay? So sana malinaw. May ilan akong na-encounter na nagkaroon ng spam violation dahil sa pagtatag. Akala nila guys sa pagtatag ay makakakuha sila ng mataas na views or pwede silang makakuha ng produkto, pwede silang magkaroon ng affiliation dun sa brand na nililink nila. Pero ang worst doon, nagkakaroon sila ng violation. Hindi tayo kaagad inaalaw or na nakakakuha ng mga ganitong collaboration as long na yung video natin ay hindi tama, hindi tugma dun sa produkto na sinishare natin. Ito po ay internal na pag-uusap. Okay, sa brand tapos sa creator or artist. Sana malinaw guys, no? Kaya I suggest wag nyo muna itatry yung branded content. Lalo na guys, no? Kung yung followers natin ay hindi naman sapat or hindi pa siya ganong kadami. Alam nyo naman, pag paid partnership, ang talagang kinukuha lang nito yung mga maraming followers lang. So hindi ko dinidiscriminate, no? Kapag konti, wag nyo gamitin. But it's up to you. Pwede kayong mag-tag. But again, usually, yung mga malalaki talaga yung followers or malaki talaga yung number of followers and subscribers nila, ito yung mga na-invite sa ganitong branded content tagging. Actually, hindi na nga sila kumo-connect dito sa branded content tagging eh. Ang ginagawa nila guys, kino-contact nila directly yung mga
creator or artist para makipag-collab sa kanila. So, ano nga ba yung mangyayari kapag tayo ay na-invite na or nakipag-partnership na tayo or nakipag-collaborate na tayo dito sa mga branded or sa mga publisher? Dito, nagkakaroon ng access yung publisher or yung brand sa ating video. Nakikita ng brand kung sino yung nag-click, ano yung gusto, anong kulay yung gusto, kung mayroon siya mga produkto na in-offer, gaano ka laki yung oras na kinonsume para tapusin yung video mo, saang bansa, ilang taon, naglagay ng contact number, naglagay ng email number, marami pang iba. So, nade-detect, kinukuha yung data ng video natin. Ayun po ay agreement between creator and publisher or artist and publisher or brand. So, sana malinaw, ano? So, kapag tayo ay nagkaroon ng paid partnership, wala pong ads na mag-a-appear doon. I-disable ni Facebook yung monetization doon. But hindi po lahat ng video nyo ay wala ng ads. Yung specific video nyo lang na iyon. Okay? Malinaw dito, guys, kapag paid advertising or paid partnership or branded content tagging, so sana gets na nakukuha nyo pa, no? Hindi talaga magkakaroon ng ads in respect doon sa collaboration na nangyari. Siyempre, pangit naman, guys, di ba, na pinopromote mo yung sapatos na yung tatak. Tapos may biglang nag-appear na N na sapatos na nag-appear sa video. So, grabe naman. Baka ma-report naman si Facebook kapag ganon. So, malinaw kapag tayo ay branded content tagging or na-approve tayo sa isang paid partnership or collaboration, hindi magkakaroon ng ads yung video na yon. Kahit umabot yan ng 10 or 100 million views, yung brand lang na yon ang ma-recognize dun sa video mo. So, sana malinaw. Thank you so much kay Sir Michael Ausa sa kanyang video. Mas marami tayong natutunan. Mas lumawak ang ating kaalaman dito sa branded content tagging. At guys, kung nalinawan naman kayo, don't forget to follow si Sir Michael. And don't forget naman to subscribe sa ating YouTube channel. Nagbibigay tayo ng full guide sa mga ganitong video, yung mga frequently asked question, paano ma-monetize, paano kumita sa online. And guys, before tayo mag-leave, no, lagi nating tatandaan, lahat ng video natin ay dapat comply sa policy ni Facebook. Actually, yung dalawa lang naman ang nakaka-apekto sa ating mga video. Yung content and partner monetization policy. Okay? So, dapat nating intindihin ito kapag tayo ay naka-paid partnership. Dapat walang illegal products, walang yung mga nakakasama sa katawan, no? Basahin nyo na lang ito, guys. Ayan, prohibited content, no? Marami yan. Para at least maging aware kayo kung tayo ay ma-invite man sa mga paid partnership or collaboration, huwag kayong gagawa ng ganitong video kasi hindi yan ma-approve at i-ignore lang kayo ng mga brand. Okay? So, ayan, tapusin lang natin. Kailangan nyo pong basahin itong prohibited content na ito at restricted content. Yan. At yun lang po, guys, kung may natutunan kayo sa video. Yun na. Maraming salamat po mga boss, mga idol. See you again sa next video. Don't forget to follow to my official Facebook account, Jose Opo Mulyedo Jr. And don't forget naman to subscribe dito sa ating YouTube channel, The Home Based Edit. I-click mo na din yung notification bell para pag meron tayong mga bagong update, mano-notify po kayo kaagad. See you again next time. Bye-bye!